Hello po mga kababayan, magandang gabi po. Pag-usapan po natin itong tungkol sa DSWD, no? Kasi meron po akong mga katanungan sa aking utak na kung bakit ang DSWD ano ba ito? Ginagamit o nagpapagamit? Ginagamit ng ilang politiko, nagpapagamit dito sa mga epalitiko. Epal talaga. Kasi po, 'di ba? Sa pagkakaintindi natin, simple lang naman 'yan eh. Ang DSWD ay mayroong namumuno diyan, yung Department Secretary. DSWD Secretary. At mayroong mga tauhan yan from the national headquarters pababa sa mga regions, sa regions lang hanggang mga munisipyo, hanggang mga munisipyo lang, barangay wala na. Ibig sabihin, ang DSWD po ay may sariling mga empleyado, tauhan. Kumbaga, kapag mamamahagi, magsusupply ng mga ayuda o kahit anong mga tulong sa mga tao, di ba dapat mga tauhan ng DSWD ang gumagawa niya? Hello? DSWD Secretary Rex Gatchalian. Kasi, bakit ko naitanong na tila baga ang DSWD ay ginagamit or nagpapagamit? Kasi nga po, di ba, kamakailan lang, ilang mga politiko ang nakita natin na namumudbod ng mga ayuda sa kung saan saang mga lugar. Pero, mga boxes po, mga food items, mga tulong, mga ayuda na galing sa DSWD dahil yung mga boxes ay may tatak DSWD. So, ibig sabihin, galing sa DSWD. Ngayon, ano naman ang masama doon? Di ba mga kababayan, walang masama sa pagtulong. Walang masama sa pagtulong eh. Pero, anong masama dito ngayon? Na mga ayuda ng Department of Social Welfare and Development, DSWD, ang namumudbod ay mga politiko. Kamakailan, yung isang lugar na kung saan namimigay ng mga ayuda na siyempre galing DSWD kasi yung mga kahon ay may tatak na DSWD na pati nga yung tarpaulin DSWD, pero yung mukha politiko, si Amy Marcos. Bakit ganon? Ha, DSWD? Bakit si Amy Marcos, ang mukha ni Amy Marcos, ang nakalagay doon sa tarp, at siya yung namamahagi? Ano ibig sabihin nun? Hindi ba dapat, wala naman dapat litrato doon? Kung meron man, ang acceptable na litrato doon, ay pwedeng litrato ng DSWD Secretary or ni Pangulong Marcos. Bongbong Marcos, hindi Amy Marcos. Dahil si Pangulong Bongbong Marcos ang boss ng secretary ng DSWD. Yung DSWD under sa Office of the President. Kaya since si Bongbong Marcos ang kasalukuyang Pangulo, okay din lang na mukha ni Bongbong Marcos ang nandun.
and Rex Gatchalian, the secretary. Hindi mukha ni Amy Marcos. Bakit? Bakit mukha ni Amy Marcos ang nandoon at siya yung namumunbod gamit ang mga ayuda ng DSWD? Di ba senador ka? Trabaho mo ba yung pumumudbod ng DSWD ayuda? Kulang sa'yo yung trabaho sa Senado? Ang dami-dami mo ng mga trabaho dyan sa Senado na nakabinbin, di ba? Tapos may panahon ka na umikot sa buong bansa para mamigay ng ayuda. Eh, mayroon namang may mga tauhan ang kada region, kada probinsya, kada munisipyo. Di ba mga kababayan? May mga tao ang DSWD, bakit hindi sila ang gumawa niyan? Bakit? Well, of course, yung mga tao ng DSWD, katulong doon. Pero bakit mukha ni Amy Marcos ang nakalagay dyan? Na nagmumukhang paayuda ni Amy Marcos? Sana, wala naman pong masamang tumulong, di ba? Maganda yung tumutulong. Pero kung ilalagay mo yung mukha mo, di ba dapat na tulong mo, sariling tulong mo na galing sa sarili mong bulsa. Hindi galing sa bulsa ng gobyerno na ang perang ginamit ay galing din sa mga tao, sa mga buwis ng tao. Anong kinalaman mo doon? Nagplastar ka lang ng mukha mo doon tapos ikaw na yung bida? Ikaw na yung hero? Ano yun? Hindi lang ito. Noong mga ilang linggo nakaraan, yung mga Tulfo din. Di ba? Yung kapatid ni Tulfo na si Wanda, dyan sa, ano yan, sa Taytay ba yun? Nabigay din dyan ng mga tulong na DSWD. Pero siya yung namimigay. Kasi pag ganito po ang nangyayari, mga kababayan, di ba? Siya yung naka-front doon na namimigay. Ang iisipin ng tao, unang first impression ng tao, since ikaw yung nag-aabot, iisipin sa pakiramdam ng taong nung tumatanggap, ay galing sa'yo. Sa'yo na nagbigay. Hindi naman yung papansinin na, galing DSWD. Ang maaalala ng tao, kasi yung tao, yung mga kulang sa, alam mo na, yung mga bobotante yan. Mga mababa ang pagkakaintindi sa mga bagay-bagay. Ang iba nga dyan, hindi marunong bumasa sumulat eh. At yun ang sadyang tinatarget nitong mga politiko na ito. Yung mga hindi nagbabasa, yung hindi mga makapag-intindi, yung talagang mga kayang impluensyahan. Ano ba ito si Wanda Tulfo? Siguro tatakbo itong senador or sa Kongreso. Kung Kongreso, siguro mag-iikot lang yan doon sa sarili niyang lugar. Doon sa distrito na kung saan siya tatakbo. Eh kung kumakalat na sa social media, national coverage, baka naman tumakbo pang senador yan. My goodness. Ang kakapal naman ng mukha na. Kasi alam natin na nandiyan na yung isang Tulfo. Nasa Senado na ngayon. Tapos, next year, tatakbo yung Erwin na number 1 sa survey. Pasok pa sa survey din yung Ben Tulfo. Tapos ngayon, umiepal na rin itong Wanda. Biruin mo, 4 na magkakapatid. Wow! Exciting! Bali, magiging ano na yan eh, family, kung
maano kung anong itsura niyan kasi mayroong mag-ina, mayroong ilang paris ng magkakapatid. O ngayon, magkakapatid, isang buong pamilya. Saan ka? Only in the Philippines. Only in the Philippines na ginagawang joke ang politika. Ang pagsisilbi sa taong bayan ay joke. Diba? Comedy. Pati ito yung anak ni Tulfo na babae. Nangangampanya na rin. Early campaigning na rin doon sa anong bayan ba yun dyan? Yun yata yung sa Taytay. Halatang halata naman ang mga galawan. Halata po yung mga gustong tumakbo. Ay, nako. Ngayon, DSWD, bakit po ito nangyayari? Parang imposible naman na mangyari ito na wala kayong go signal. Di ba mga kababayan? Kung gagamit ka ng mga items ng DSWD, hindi mo naman siguro yan basta magagawa. Natural, kukuha ka ng supplies ng mga bagay na ipang-aayuda, yung mga boxes of goods na ito sa DSWD. Tapos, siyempre, kukuha ka. Para saan? Sino nagpapakuha? O di alam ninyo, alam ng pamunuan ng DSWD. So, kung alam, mga kababayan, bakit ito pinapayagan ng sekretary ng DSWD? Naggagamitan at ginagamit yung taong bayan, yung mga tao na kulang sa pagkakaintindi, mababa ang pangunawa, mga hindi nakapag-aral, mga kapos sa pagkakaintindi ng mga bagay-bagay, lalo sa politika. Basta mapakitaan mo lang ng ayuda, ng pera, pipirma na, okay na, boboto na, yun po ang mga sinasamantala. Kaya nga siguro DSWD ang ginagamit kasi nandiyan dyan yung resources, yung mga bagay na pwedeng pang, ano yun, yung bait? Yung bait sa English, yung bait, yung Tagalog, yung pain para dun sa mga target na biktima. Di ba? At tingin ko dun, nabibiktima na eh. Yung mga target na itong mga, yung masang Pilipino, yung mga, ito nga, yung kayang laruin, imanipula ng mga politikong ito na umiepal. DSWD gamit na gamit at nagpapagamit. Ano kayo? Di ba mga kababayan? Hindi nyo ba napapansin? Itong mga politikong ito, they are promoting themselves free of charge. Kasi, self-promotion ito eh. Siyempre, sabi ko nga kanina, mga ayuda, pagkain, lalo na pagkain, papunta sa sikmura ng mga taong hikahos, kapos, at ang maalala, yung mukha ng politiko. Tapos sabay bubulungan. Huwag mo kong kalimutan sa 2025. Opo, sure. Papalapit na yung eleksyon eh. Kaya ang dami na namang umiepal. Alam mo, itong pagpamimigay na ito ng ayuda, actually parang hindi naman ito tulong eh. Hindi po ito, hindi ko nakikitang tulong sa biglang tingin
tulong doon sa taong tumatanggap. Pero ultimately, ang tinutulungan nito ay yung politikong umiepal. Tulong niya sa sarili niya. Early campaigning. Subtle campaigning. Tinatarget talaga. Parang mga predators. Ito yung mga biktima, itong mga walang muwang na mabigyan mo lang ng barya ng 1 kilong bigas, 3 sardinas. Diba? Yung ang babaw ng kaligayahan na yung ibinigay na yun ng politiko is equivalent to 1 boto or times how many members of the family. Samantalang yung ibinigay, 1 saingan lang yun. Di ba? 1 o 2 saingan, 1 araw nakakainin. Pero napakalaking bagay na doon sa tao. Alam na alam ng mga politiko yung kiliti ng mga masa, mga bobotante. Pero kung lahat ng Pilipino ay edukado na, nakapag-aral, alam na yung tao o yung tama at mali, yung hindi mo na maiisahan, hindi mo na maiimpluwensyahan ng basta-basta. Ngayon kasi, nandiyan pa yung henerasyon ng mga matatanda na at yung mga hindi pinalad na makapag-aral. Kaya lumaki, tumanda na mangmang. Kaya kayang-kayang pasunurin itong mga politikong ito. Di ba mga kababayan? Kaya sana, ang susi po sa talagang pag-unlad ng ekonomiya, pati ng politika, ay edukasyon. Kaso ano nangyayari sa edukasyon natin? Di ba? Naalala ko tuloy yung sumasayaw na bibe sa ulo. Makabili nga, no? Patulan ko kaya. Okay mga kababayan, ayoko nang pahabain ng video ko kasi ang tagal i-upload kapag mahaba. Okay, hanggang dito na lamang kahaba ng mga kababayan. Anyway, naipahayag ko na rin naman yung aking saloobin, kaya okay na yun. See you next time. Thank you for watching. Peace.